Okay, eto na yung mablisang update natin sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam nyo, maraming tanong tungkol dyan sa desisyon ng Supreme Court noong July 25, 2025, yung tumugon sa mga petisyon ukol sa ika-4 na impeachment complaint kay VP Duterte. So eto, sagutin natin yung tatlong pinakamadalas itanong. Okay, una, bakit ba talaga hinarang ng Korte yung impeachment? Well, dahil daw lumabag ito sa one-year bar rule ng konstitusyon. Sabi niyan, hindi pwedeng simula ng impeachment sa isang opisyal ng higit sa isang beses kada taon. Yung mga nauna na-dismiss na, di ba? So yung pang-apat na sinampa noong Feb 5, 2025, ayun, wala pang isang taon, kaya bawal daw. Pangalawa, tanong din ng marami, so absuelto na si VP? Ang sagot, hindi raw. Sabi ng korte, ang desisyon nila tungkol lang to sa proseso, sa paglabag sa one-year rule. Hindi nila hinusgahan yung mga akusasyon mismo. Gets? Pwede pa ring harapin yan, pero sa panibagong impeachment, pag tama na yung timing, siguro mga Pebrero 6, 2026 onwards. At panghuli, pwede nga bang makialam ang korte dyan sa impeachment? Political process yan, di ba? Pwede raw, lalo na kapag may aligasyon ng grave abuse of discretion. Yung bang pag yung ginawa ng Kongreso parang sobra na o wala na sa lugar. Pinatibay lang ng korte yung power nilang tingnan kung nasusunod ba talaga yung Constitution, kahit sa impeachment. Importante to kasi pinapaalala niya na, alam mo yon, walang sangay ng gobyerno ang mas mataas sa saligang batas. So ayun, basically, pinigil ng korte yung proseso dahil sa one-year rule violation pero bukas pa rin ang pinto para sa accountability sa hinaharap.